Masayang araw mga ka-PL. Nag-viral po sa iba't ibang social media platform mga kababayan. Itong video na ipapanood ko po sa inyo. Sa United Nations General Assembly na dinaluhan ni Marcos Jr. mga kababayan, na dinaluhan din po ng iba't ibang representante o leader ng iba't ibang bansa, mga kababayan, kasama ang Japan, abay natakil po ng taga-Japan ang nangyaring pangingidnap sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Samantalang dumalo naman po si Bongbong Marcos sa UN General Assembly, mga kababayan, pero hindi niya man lamang po natakil ni isang beses. Mabuti pa po, etong taga-Japan, mga kababayan, humihiling pa sa konseho ng United Nations General Assembly na repasuhin ang interim release sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para maibalik na ito sa Pilipinas, mabigyan ng pansamantalang kalayaan, ayon na rin sa sigaw ng nakararaming mga Pilipino. Pero ang Pangulo po nating bangag, mga kababayan, tikom po ang bibig. Malaking sampal po ito kay Marcos Jr., mga kababayan, sa harap pa mismo ng iba't ibang bansa na dumalo dito sa United Nations General Assembly. Binanggit ng taga-Japan. Harap-harapan. Nariyan malamang nito, mga kababayan, si Bongbong Marcos, pero tikom bibig siya. At hindi po ito kaagad kinuha, mga kababayan, ng iba't ibang mainstream media. Kaya nga nag-viral ito sa iba't ibang platform lamang ng social media. Kasi parang tinago po ito ng mga mainstream media, mga kababayan, na ang bansang Japan mayroon pong concern sa nangyaring pangingidnap sa dating Pangulong Duterte, pero ang ating mismong presidente, walay. Di po ba? Tinago ito ng iba't ibang mga mainstream medyang bayaran, mga kababayan. Halata kayo masyado. Ito na ho yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan, na aganda po ng sinabi nitong taga-Japan. Malayong-malayo po sa mga naging talumpate ng presidente nating bangag doon sa UN General Assembly. Ito na, panoorin na po natin. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Walang ganon na mga sinabi si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kinakailangan nating i-review ang interim release para kay Duterte, para maipagkaloob sa kanya. Walang ganon.
Pero ang taga-Japan, mga kababayan, nasabi pa ho nila na yung pagpapa-extradite sa dating Pangulong Duterte, hindi dumaan di umano mga kababayan sa due process. Pero ang mismong presidente ng bansa, walang pakialam sa dating presidente ng ating bansa, mga kababayan. Ano pa nga bang aasahan natin? Bangag nga ang presidente natin eh. Ha? Tama nga yata ang sinasabi ni Attorney Kaufman, mga kababayan, na ang prosecutor ng ICC ay nasa Palasyo Malacanang mismo, mga kababayan. Kaya wala tayong aasahan. Sana etong sinabi ng Japan, pagbigyan. Sana marinig din ito ng taga-ICC. At naway kumilos po ang buong miyembro nitong konseho na ito para maripaso po ang interim release para sa ating Tatay Digong na matagal na po nating sinisigaw na sana ibigay sa kanya. Kasi maliwanag naman talaga, mga kababayan, na hindi po dumaan sa tamang due process ang pagpapa-extradite sa ating dating Pangulong Duterte. Walang ganun. Basta na lang siya kinuha. Basta na lamang po siya isinakay sa eroplano. Ni wala nga silang maipakitang arrest warrant. Di po ba? Kidnapping po ang kinalabasan. Kidnapping ang nangyari sa dating Pangulong Duterte. Saludo po kami sa mga taga-Japan. Kahit na hindi nyo po naiintindihan yung mga sinasabi namin. Maraming salamat po at meron kayong concern sa aming dating Pangulong Duterte. Pero sa kasalukuyang presidente ng Pilipinas, matulog ka na lang. Mambudol ka na lang. Nasanay na kami sa iyo, Nyore. Nasanay na kami sa pambubudol mo. O katulad na lamang po nitong isa pang video, mga kababayan, na ipapanood ko po sa inyo. Ibagay, ipinagmayabang niya po itong footbridge ba ito, mga kababayan, na di umano'y nagkakahalaga ng 87 million at ipinagmayabang niya na meron di umano itong escalator. Escalator Hindi elevator ang binanggit ni Junior, mga kababayan, kundi escalator ang binanggit niya. Sinabi niya, meron po itong escalator para hindi po mahirapan yung ating mga senior citizen mag-akyat panaog sa mga hagdanan. Halimbawa, kung puno ang elevator. May escalator ho yan. Pero meron pong isang netizen, mga kababayan, pinasyalan po itong pinuntahan ni Junior at ipinagmayabang niyang meron din manong escalator. Aba wala po. Mabuti na lamang talaga at merong mga Pilipinong naglalakas loob na ipakita ang katotohanan, mga kababayan. Bagamat bibihira na lamang po itong ganitong klaseng mga kababayan natin na hindi natatakot na ilahad ang katotohanan. Ito, ang video, panoorin po natin, mga kababayan. Puro yabang lang talaga itong si Bangag. Puro yabang lang ang alam. Tapos, walang katotohanan matapos puntahan ng ating isang kababayan na ang sinasabi niyang may escalator, yung pala, ghost escalator, mga kababayan. O ito na, panoorin na po natin. Mga boss, dito tayo ngayon sa New Mount Kamuning Bridge na pinagawa ni PBBM na pinagmamalaki niya. Ngayon, hanapin natin ang escalator kasi sa 87 kasamang escalator dito. Ngayon, puntahan natin mga calls. Ayan mga calls. Dito muna tayo sa hagdan dadaan. Hanapin natin escalator. Kasama sa 87 million na budget dito sa pinagawang
bagong footbridge na Mount Kamuning Bridge. Oh, elevator. Mga boss, mukhang walang ano dito, escalator ah. Ayan mga boss. Walang escalator mga boss. Mga boss, saan ang escalator? Walang escalator na sinasabi nila. Nakasama sa 87 million sa budget na pinagawa ni Lugod Bridge. Balik na tayo mga ko, sakya tayo. O yan o, klaro ha. Ngayon, bababa tayo gamit ang elevator. Floor. Larong-klaro na yung mga boss ha. Yung 87 million na budget dito, kasama ang escalator. Ngayon, nasaan ang escalator? Ang budget na yun. Nasaan BBM? Ang escalator. O nasaan daw BBM? Ang budget sa escalator, wala na. Ibinulsa na. Ha? Hindi naman siguro bobo itong mama na ito, mga kababayan ano. Kilala niya naman siguro kung ano ang elevator at kung ano ang ibig sabihin ng escalator. Dahil sumakay pa nga siya sa sa elevator. Sabi niya, bababa tayo. Sakay tayo nitong elevator. Inikot niya ho yung lugar. Etong ipinagmayabang ni Junior, mga kababayan, na meron di umanong escalator, wala. kahit man lamang nakaamba na paglalagyan pa lang ng escalator, wala. O nasaan na daw, BBM, ang pinagmayabang mo na escalator? Wala, mga kababayan. Pero nung sinabi niya sa media, meron po tayong escalator dito ha. O magagamit to ng ating mga kababayang hirap na po mag-akyat panaog sa hagdanan. Halimbawa kung puno ang elevator, o pwede po kayong mag-escalator. O nasa... ha? Nabudol na naman po mga kababayan ang ating mga kababayang nakinig sa
ipinagmayabang o pagmamayabang mismo ni Bangag, mga kababayan. Tuwang-tuwa siguro yung mga tiga rito, ay salamat, merong escalator. Wala naman pa. Nabudol na naman tayo, mga kababayan. O katulad pa po nitong isang balita na ibibigay ko sa inyo. Panibagong budol na naman po ito, mga kababayan, sa Caraga Region ho. Bakit? O ito ho ang sinabi ni Marcos, mga kababayan, ha. 2 araw na po ang nakakalipas, mambubudol talaga itong mama na ito. Napakahirap na po paniwalaan itong mama na ito. Lahat ng mga sinasabi niya, hindi po kapanipaniwala eh. O ito, PBBM, rice remains at 20 per kilo in Caraga amid rising fuel prices, mga kababayan. National Food Security o NFA, Caraga Region Manager Leo V. Damole, ayan, assured the beneficiaries of the Bentang Bigas Meron na o PBBM rice in the region remains at 20 per kilo despite ongoing increase in fuel prices, mga kababayan. Nariyan pa rin daw po ang 20 pesos kada kilo ng bigas, mga kababayan. Pero ang sinabing lugar po, sa Caraga. Gaano ba katotoo ito? Sa mga nasa Caraga Region, magtatanong po kami sa inyo, kayo ba'y nakabili ng 20 pesos na bigas? Pinagmayabang kasi na nariyan pa rin daw po. Hindi daw po ito magbabago ng presyo kahit na tumataas po ang presyo ng langis, mga kababayan. Paki-comment po sa mga taga-Caraga kung kayo ba'y nakabili ng ganitong presyuhan na bigas. 20 pesos daw po kada kilo. O baka naman 20 pesos po ito kada takal. Sa karinderiya, nagkakain kayo. Isang order ng kanin, 20. Pero walang 20 pesos kada kilo ng bigas. Malay natin, mga kababayan, baka meron. So, ganito na lang. Hamon natin sa mga taga-Caraga. Kung meron po ditong may kaibigan na taga-Caraga Region, meron pong mga kamag-anak, magulang, kapatid, pakisend nyo po itong video na ito. At sabihan nyo na rin na mag-comment sila kung meron ba silang nabili. Kasi kung totoo ito, mga kababayan, edi saluduhan po natin. Ang ating presidente, pasalamatan po natin. Pero kung wala ho ito, mga kababayan, as usual, mambubudol. Di ba? Mag-aantay po ako, magbabasa po ako sa mga comment section, mga kababayan. Ito pa isa, budol pa rin, mga kababayan. Diyos ko, grabe naman na talaga itong Pilipinas. Budol ang presidente, budol kasama ng kanyang mga gabinete. Bakit? Di ba napakayabang po nitong si Junvic Rimulya, mga kababayan, na ilang beses niyang sinabi, ang Pilipinas, safety sa administrasyong Marcos. Ayan. Wala na masyadong krimen na mga nangyayari sa Pilipinas dahil yan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala na ring droga masyado sa Pilipinas, naubos na po natin sila. Dahil yan sa Pangulong Bongbong Marcos. What? Napakayabang nyo. Pero ilang araw, isang araw lang yata o 2 araw, matapos sabihin ni Junvic, mga kababayan, na safety na nga daw ang Pilipinas, lalo na po ang NCR, wala na daw masyadong nangyayaring krimen. Lumabas po kaninang umaga sa balita, mga kababayan, ito ang bumungad sa akin. Itong security escort ni Mayor Isko Moreno, mga kababayan, nagorgor, natambangan ng riding in tandem.
pinagbabaril, patay po mga kababayan sa Tondo. O yan o. Oh, security escort of Mayor Isko. Gorgor. Hindi ko na lang po sabihin yung tamang salita at bawal po yan kay YouTube. Gorgor in riding in tandem sa Bang 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 sa Tondo, mga kababayan. John Beck Remulla. Nasaan na po yung sinasabi niyo, sir? Akala ko ba, sir, safety na po ang Pilipinas. Ang lakas niyo po mambudol, sir. Manang-mana ho kayo sa amo niyo, sir. Ito, escort pa mismo ng isang alkalde, mga kababayan. Buti sana kung isang simpleng mamamayan lang, katulad lamang kunwari ng isang magtataho, magbabalot, na hold up, nakuha ang pera, pati ang paninda, sabay, ginurgor. Hindi ho eh. Escort ho ito mismo ng isang alkalde. Kilalang alkalde sa Maynila. Walang iba kundi si Isko, mga kababayan. Hindi nga natakot. Itong mga riding in tandem na ito na mayroon maaaring koneksyon. Yung kanilang itinumba, mga kababayan, dahil escort nga ni Isko Moreno at kayang-kaya siyang tulungan ni Isko kung sakasakali manghihingi ito ng tulong. Pero hindi po nagdalawang isip, mga kababayan, itong mga riding in tandem. Tinira pa rin po ang escort mismo ni Isko Moreno. Nasaan na? John Beck Remulla. Pagkatapos mong magyabang, 2 araw lang, eto na tumambad. Walang pinagkaiba sa ipinagmayabang ng presidente mo na meron tayong 5,500 na flood control project. 2 araw o 3 araw din na nakalipas, bumaba si Karina. Nagdala ng napakaraming tubig. Bumaha ang buong, hindi naman buo, ang Kalakhang Maynila, mga kababayan. Nakita tuloy at nabuking sila na walang flood control project. Kasi naka-standby lang po ang tubig, hindi po lumalabas. Kasi nga, walang flood control project. Bot-bot lang. Budol lang, mga kababayan. Ganyan po ang administrasyong Marcos mula sa presidente hanggang sa mga gabinete, mga kababayan, kung ano po ang wala sa kanila, kabaliktaran ho yan sa mga sinasabi. Halimbawa, sinabi ni John Beck, ayan, safety po ang NCR, safety na po ngayon ang Pilipinas sa administrasyong Marcos. Pero ang katotohanan ho niyan, hindi. Bumaba na po ang bilang ng mga ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Hindi rin po totoo yan. Nariyan pa rin po yan, mga kababayan. Bakit? Paano ko nasabi? Tulad na lamang po nito. Ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Ito, mga kababayan, mapapahiya na naman ito sila, mga kababayan. Malaking sampal na naman ito sa kanila. Etong nauuso na po ngayon, mga kababayan, na parcel, pero hindi na po gamit, bagay ang inilalagay po sa parcel, kundi mga ipinagbabawal po na droga. Sa kabila po ng kanilang sinasabi na safety na di umano ang Pilipinas, kakaunti na lamang ang bilang ng mga pulburon sa bansa, paano ito? Pinaparcel na nga lang, napakadali. Ayan Shabuyas parcel. Ayan nasabat ng mga otoridad ang aabot sa 163 milyong halaga ng hinihinalang shabuyas na itinago sa 2 parcel na inabandona sa isang postal facility sa Pasay City ngayong linggo.
kanina lamang po ito mga kababayan, Marso 15, napag-alamang nagmula ang mga parcel sa Malawi, Africa at nakatakdang ipadala sana sa Marilao, Bulacan, mga kababayan. Ayan, may litrato naman po kayo nakikita, mga kababayan, di po ba? Ipinaparcel na lamang po. So, para sa akin, mas hindi na po safety yata ngayon, mga kababayan. Kagaya ng sinasabi ni John Vic Rimulya na safety ang Pilipinas kasi kapiraso na lamang po ang nagbebenta ng illegal na polvoron. Para sa akin, hindi ho. Bakit? Ngayon lang, sa administrasyon ni Marcos, nagkaroon ng ganitong klaseng mga transaksyon. Nasasabat ang mga illegal na polvoron sa parcel. Sa administrasyon Duterte, walang ganito ho, mga kababayan. At higit sa lahat, napakarami po na mga nanumpa noon na mga gumagamit ng pulburon na hindi na sila babalik sa paggamit ng pulburon. At maraming sumurrender, maraming tubigil sa pagbebenta. Natatakot sila sa tukhang ni Tatay Digong. Ngayon ho, mga kababayan, ay napakadali na lamang po i-deliver pala nitong mga illegal na kargamentong ito, mga kababayan. Hindi mo na mahuhuli kung sino po ang huhulihin. Kasi dinaan po sa parcel. Yung pangalan na inilagay sa parcel, maaaling peke din po, mga kababayan. Peke yung pangalan. Halimbawa, gagamit ng pangalan na, halimbawa, Juan de la Cruz. Tapos gagawa ng isang pekeng ID. Pangalan din, syempre, Juan de la Cruz. Pero ang mukha, yung taong tatanggap ng parcel na naglalaman ng shabuyas. Halimbawa, katulad niyan, ipapadala di umano ito sa Bulacan. Wala pong inilagay kung sino pong tao ang tatanggap niyan at kung anong address. Okay, karapatan niya na itago para sa kahihiyan ng taong di umano kunwari tatanggap sa parcel na ito. Karapatan niya yon. Pero mahuhuli kaya yung tao na yon na maaari pong gumawa-gawa lamang ho yun ng peking ID at ibang address. Ngayon ho kasi, kahit hindi po matunton yung address, siguro kayo, nakatry na rin po kayo makatanggap ng parcel kapag kayo imo-order sa online. Di ba guys, minsan hindi ho natutunton yung address. Kung natutunton man, medyo malayo-layo ng kaunti doon sa lugar kung saan mo in-address. Minsan nga, malayo, ako naranasan ko malayo pas bahay namin eh. Tumawag, sir, papunta na po kami ngayon dyan sa inyo. I-deliver na po namin itong in-order ho ninyo. Ang ginawa ko ho, wala ako sa bahay. Ang ginawa ko, nasa mall kasi ako, sabi ko, nasaan na po kayo banda? Sabi niya, sa ganitong lugar na po kami. Sabi ko, madadaanan niyo po itong mall na ito. Sabi niya, yes sir. Tawagan niyo po ulit ako pag nasa mall na, malapit na kayo sa mall na ito. Dito na lang po ninyo i-deliver. Huwag niyo na pong dalhin sa bahay. Malayo-layo pa. Hindi na kayo gagastos ng oras. Hindi na rin kayo gagastos ng gasolina. Dito ko na lang po pick upin. Pwede pong ganun eh. Pwede pong ganun. Tatawagan ka lang po. Nitong magdi-deliver ng parcel mo. Napakadali na lamang po ng transaksyon ngayon sa pagbebenta ng pulburon, mga kababayan. Ipaparcel mo na lang. Abay, hindi na ho safe ang Pilipinas kung ganiri po, mga kababayan. Nakakalusot pati itong mga ipinagbabawal na gamot sa mga parcel, mga kababayan. Paano to? John Vic Rimulya. Lahat yata ng ipinagmayabang mo, sir. Palpak man. Sabi mo, mababa na ang bilang ng mga bentahan ng pulburon sa bansa. Sabi mo, mababa na rin ang krimen sa bansa. Aba.
Paano ngayon yan, sir? Nako, ano na naman kaya ang magiging statement mo na ilalabas mo dito? Naghihintay po ang mga Pilipino para pagtawanan ka kung sakasakaling maglabas ka ng statement mo. Di ba, mga kababayan? Yan. Ang bagong Pilipinas. Bangag ang mukha. Okay. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.